at hahad lang sa akin, pinapatay ko. Sa takot daw niya, hindi daw siya nakakibo. Buti na lang daw dumating yung tatay niya. Tapos pumasok yung matanda sa kwarto. Nung araw daw na yun, nakumpirma niya na aswang si Mang Rogelio. Nung gabi may sumigaw, hindi nila alam kung ano pangyayari. Imbis na lumabas sila ng bahay, hinila niya daw yung tatay niya doon sa kwarto ni Mang Rogelio. At laking gulat nila. Gano'n na lang daw, may nakataklob. Hinila niya yung kumot. Laking gulat nila, wala si Mang Rogelio. Unan lang. Bukas yung bintana. Di lumabas yung tatay nila sa labas. Siya, sinilip niya yung bintana. Pag silip niya sa bintana, merong kamay na humawak sa liig niya. Hinila siya, sumigaw siya ng mama. Pag silip nung nanay niya, bit siya ng malaking tao. Napansin niya yung sa itsura ng malaking taong bumuhat sa kanya, mabalahibo, tapos may balbas sa ganto. Si Mang Rogelio daw may balbas sa baybaba. Alam daw niya si Mang Rogelio yun. Yung tatay niya, umiikot sa bahay nila. Hinataw si Mang Rogelio ng buntot pagi. Nung nabitawan yun, dinamba yung tatay niya. Nakagat, nakalmot, sabi niya gano'n. Hanggang sa nagising na yung ibang kapitbahay. Pinagtulungan si Mang Rogelio. Yung aswang nga daw. Napatayin ni Mang Rogelio yung ibang kapitbahay. Tapos yung tatay niya walang malay. Dahil doon sa sugat na natamo. Tapos sabi daw ni Mang Rogelio, pakialamero kang bata ka. Isusunod kita. Nagpalit daw ng anyo. Naging aso. Ang laking aso daw. Nung lalapitan na siya nung aso, papunta daw sa kanya, bigla yung kapitbahay nilang albularyo dumating. Pagdating ng kapitbahay nilang albularyo, inarasyonan yung aswang. Tapos, may sinabi daw na salitang Latin. Nanghina daw yung aswang hanggang sa bumalik sa dating itsura. Yung nga si Mang Rogelio. Hanggang sa nakita na si Mang Rogelio nga, ginawa ng mga taga-baro nila, pinagpuputol yung katawan ni Mang Rogelio. Tama lang yun. Kaya sabi niya, mag-ingat tayo sa mga patutuloyin natin. Hindi man tayo ginagambalan ng mga yan, pero hindi natin alam, baka isa sila sa mga nilalang na kinakatakutan natin. Totoo yun. Sabi niya, naway maging aral ito sa mga taong hindi naniniwala. Totoo po sila at nagkalat sila dito sa lugar natin. Kaya tama yung sinabi ni Kuya Menong, pag ikaw may taglay, hindi yan naubra. Kasi pagka binanggit ko yung salita na kontra sa kanila, isa na nga sa inyalis nun manghihina. Hindi naman daw nahawakan ng albularyo yung aswang. Nagsalita daw ng Latin. Hindi niya mahawakan yun. Tapos dahan-dahan daw nanghina yung aswang, tapos bumalik sa anyong tao, yung nga si Mang Rogelio. Ang pagkakita ng mga kabaryo niya sa Mang Rogelio, yun, pinagtataga daw, pinagputol-putol yung katawan. Parang hindi na mabuo. Yung pinapakinggan ko kanina, tuwan-tuwa sa pinapakinggan ko, sabi ko, takin na. Sabi na, naalala ko nga si mama eh, tangin na si mama pa naman, ang hilig magpatuloy na kung sino-sino. Pero sa ganito, pag nagpatuloy ka, bakit hindi mo rin masasabi dahil kung tulog na lahat ng tao? Sabi nga doon ng albularyo, yung mga aswang, dumadayo talaga daw ng lugar yan. Lalo't pag nakaamoy na may buntis. Kaya yung merong may sakit. Merong may sakit, oo. Kaya nga, bintay yung meron kang alam. Tapos yung pangatong pinakinggan ko naman, burol siya pa eh. Burol. Unang gabi, dumating yung kamag-anak, mga kamag-anak, patay yung tatay niya mismo namatay. Dumating yung mga kamag-anak nila mula sa malayong probinsya, kasama yung lola nilang albularyo. Sabi ng lola nila, noong unang gabi, buksan yung kabaong, yung katawan nga doon tatay niya, pahiran to ng suka, kasi daw,
baka daw palitan. Mm. Yun laman ng kabaong. Sabi naman daw nila, la, moderno na po tayo ngayon, wala na pong ganun. Sabi niya, nakalipas na po yung ganun. Sabi niya, wala na pong balbal. Sabi niya ganun. Balbal daw yung uri ng aswang na hindi sila pumapatay ng tao pero gusto nila yung mga bangkay mismo. Mm. Sabi nung lola niya, yung tatay mo para ko na siyang anak. Sabi niya, wala namang mawawala kung susundin niyo ako. Tapos sabi naman ng nanay niya, Nay, igalang niyo naman yung puntod ng asawa ko. Nasa modernong panahon na tayo ngayon. Yung mga pinagsasabi niyo, nakalipas na yun. Mm. Sabi naman ng lola niya, ang mga balbal walang pinipiling panahon. Oo yun. Sabi niya ganun. Walang mawawala kung susunod kayo sa akin. Sabi ng nanay niya, hindi ho ako papayag na bubuksan yung kabaong ng asawa ko lalo't hindi naman po ninarya magbubukas. Igalang niyo naman ho yung asawa ko, sabi ganun. Tapos sabi ng lola niya, sabi niya, para daw matahimik yung lola niya, sabi niya, la, ako na lang kwentuhan niyo tungkol sa balbal. Ano po ba yun? Sinabi ng lola niya sa kanila, ito yung mga uri ng aswang na mahilig sa mga patay. Pupunta sila sa mga burol. Tapos yung bangkay, pinapalitan nila ng kahoy ng saging. Puno ng saging. Aha. Nung huling lamay, after ng mga ilang araw, nanihimik yung lola niya. Tapos nung huling lamay, nag-uwi yung mga naglalamay. Kasi nga, lumalalim na yung gabi. Sa probinsya, kahit mga alas 9, alas 10 pa lang daw, parang gabing-gabi na. Mm. Dumating ang alas 12, sabi ng lola niya, Apo, bantayan mo muna yung tatay mo, iidlip lang ako. Mm. Nasa harap siya ng kabaong ng tatay niya. Nung pag-alis daw ng lola niya, mayroong pumasok, 2. Matay puno daw yung katawan. Naisip naman daw niya, baka trabaho ng tatay niya. Mm. Kasi kilala yung tatay niya. Mm. Nagbubulungan daw yung 2 lalaki. Tapos pinagmamasdan niya lang daw yun. Inalok niya ng makakain, kape, biskwit, kung ano man yung hinahanda nila sa huling lamay, inalok niya yung 2 lalaki. Hindi kumain. Nagbigay pa daw ng abuloy. Kaya akala niya katrabaho ng tatay niya. Yung nanay niya, yung tsuhin niya, mga tsuhin niya, tulog na. Pang naiwan na lang doon sa may tapat ng tatay niya, nagising pa, siya tsaka yung mga pisanin nila. Yung mga pisanin na nagsusugal daw. Siya daw yun mismo nakatapat doon sa kabaong ng tatay niya. Hanggang sa umupo doon sa lamesa yung 2 lalaki. Ang tagal daw doon ng 2 lalaki. Hanggang sa nakaidlip daw siya. Nung nakaidlip siya, nagising naman daw siya agad. Paggising niya, papalabas na ng compound nila yung 2 lalaki. Na lumabas yung lola niya. Mm. Sabi ng lola niya, buksan niyo yung kabaong. Buksan niyo yung kabaong. Kung nakinig lang sana yung nanay mo sa akin, hindi sana mangyayari to. Mm. Sabi niya, la, ano po ba sinasabi niyo? Bakit natutulog ka? Sabi ng lola niya, bakit natutulog ka po? Di ba binilinan kita? Bantayan mo yung tatay mo. Hindi na yung tatay mo yung nasa loob ng kabaong. Alam ko, malakas ang pakiramdam ko, malakas ang kutob ko. Sabi niya, yung 2, sabi niya doon sa mga naglalamay, habulin niyo yung 2. Bawiin niyo yung katawan ng pamangkin ko. Nagtinginan yung mga nakikilamay. Wala naman daw sila nakita na kahit ano. Nabitbit. Pero yung 2 tao, may bit-bit na sako. Nung papalabas. Papunta pala, may dala na sila sako. Sabi ng mga naglamay, wala naman po kami nakitang bit-bit nila. Papunta pa lang sila, may sako na silang dala, nay. Kung ano yung bit-bit nila, yun pa rin. Sabi ng lola nila, minamalikmatan nila kayo. Sabi nila, tapos nagising yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, doon sa lola nila, Nay, wag naman po kayo mag-iskandalo, nakakahiya sa mga maglalamay. Sabi ng lola niya, hindi ako nag-iskandalo, Minda. Sabi niya, ba't ayaw mo maniwala? Bakit hindi mo buksan yung kabaong? Para malaman mo totoo ang sinasabi ko. Tapos nagdiskusyon sila magpapamilya doon. Sabi nila, kung ayaw niya maniwala sa akin, ako na lang ang habol doon sa mga balbal. Kailangan kong bawiin yung katawan ng pamangkin ko. Umalis yung lola nila. Sinundan naman doon ang mga tsuhin nila tsaka yung anak ng lola nila. Hanggang sa napabalik na yung lola nila. Sabi nung tsuhin nila, doon sa nanay niya, kinausap, pumayag. Sabi doon nanay nila, Nay, sige, para sa ikatatahimik ng lahat. Pagbukas natin ng kabaong dyan yung asawa ko, manahimik na po kayo. Pero, pagbukas natin,
wala dyan yung asawa ko, maniniwala po kami. Pero pag andyan yung bangkay ng asawa ko, paaalisin ko po kayo dito. Binuksan nila, pagbukas nila, napahagulgulo yung nanay niya dahil puno ng saging yung nakapalit. Saha. Di hinabol nila yung dalawang lalaki. Naabutan nila magkuya. Sabi nung dalawang balbal, wala kayong alam sa pakikipaglaban. Ano magagawa niyo sa amin? Sabi niya, bagay, maganda na rin to para marami kami mauwing hapunan. Sabi nung kuya niya, umuwi ka na, bumalik ka, hanapin mo yung mga kabaryo natin, humingi ka ng tulong. Pagbalik nila, yung kuya niya nakahiga na sa sahig, walang malay. May galos daw, pero humihinga pa. Tapos hindi na nila nahabol yung balbal. Hanggang sa sising-sisi yung nanay nila. Sabi nga nila, Nay, kung nakinig po sana kami sa'yo, hindi sana nangyari to. Sabi naman lola niya, huwag na tayo magsisihan. Malamang, kung nasan man siya yung pamangking ko, sabi niya gano'n, nasa maayos lang siya. Kaya sabi ng lola niya, kaya sa mga tao nandito, walang pinipiling panahon ng mga balbal. Yun, naging lesson learned daw sa kanila yun. Ito yun. Kasi, hanggat ang mundo ay mundo, Meron talaga. at ang diablo nandito, di talaga mawawala yan. Sabi ko sa isip-isip ko, kaya kasi yung mahirap sa mga taong walang alam eh. Akala nila lahat ng bagay ganong kadali. Pero yung iba pa nga niyan pa, pag ganong sinabi mo, tatawanan ka pa eh. Pero pag nakaharap na nila yung ganong sistema, taranta, hindi alam ang gagawin. Kaya, kapalat pa nga yung mga kagaya natin na may alam. Yung mga ganong patawa-tawa pa, ayun ang unang mamamatay pagka nakasagupan nila yung mga ganon. Kaya pag hanggat nananatili sa'yo yung gamit mo, halagaan mo maigi. Ako pa. Yung mananalangin kay sama mo sa panalangin. Ako yung mananalangin ako, sinasama ko sa panalangin. At sinasabi ko sa Ama, hindi ko ipapatalo ang kapangyarihan mo, Ama. Huwag mo lang ako pabayaan. Sa susunod na magiging anak ko, lalaki. Sa kanya ko ibibigay yung gamit mo. Gamit na. Pwede naman kay Lira yan. Pababae si Lira. Kahit na. Gusto ko maging normal siya. Hindi rin yung may taglay siya. Para sa Bibigyan ko siya pang-suporta sa sarili. Kaya nga. Pero yung mana natin sa kidlat, hindi niya mamanahin yun. Sa lalaki lang. Lalaki lang yun. Buti nga yung panaginip ko pa, hindi na naulit yun. Yung sabi nga ni mama mo, pinakita lang sa'yo yung ano. Inatay ko nga maulit yun eh. Hindi na naulit. Pinakita lang sa'yo yung visa ng ano. Ano? Naulado mo na ba yung mga binigay ko lahat? Hindi lahat pa. Bakit? Hindi ko pa nakakabisado lahat eh. Uloy mo yun. Baka dumating yung time na kailanganin yun eh. Para kagaya ni mama mo, hindi rin niya kabisado yung iba. Bagay. Kaya nga kagabi nung bumaba kami ni Gia, alas 2 pa eh. Bumaba kami. Dito kami duman sa highway eh. Takina pag ganong oras pala, alas 2 madilim pala dyan. Saka ang nakakatakot lang dyan sa highway, madaanan ka ng getaway car. Yung sa may BDO, kahit pala naka-EDSA yan, madilim pala. Hindi, punta kami ng Mercury Drugs. Punta kami ng Mercury Drugs, yung kanto kasi no, may tapsilugan eh. Pupunta namin doon sarado. Sabi ni Jay, huwag na tayo dumiretso. Yung Danlig. Madilim pala yung lugar na yun.
Nung kami nga ni mama mo nun, pagsamba yun ha, ano na yun, umaga na yun, halos mag-uumaga na yun. May dumaang kotse, yung pagtawid namin ng video ng ganyan, di ba may screen na, may screen. May kotse nang galing din doon pag ganun. Patawid kami, yung kotse pag ganun din. Pagpasok namin doon sa may screen, yung kotse, lumiko na palabas ng EDSA, bumaybay sa amin. Bumaybay mo. Kung gano'ng kabagal ang lakad namin, gano'ng kabagal yung andar. Sabi ni Jo, mama mo, yung kotse ito, naka-ano sa atin. Kaya mo lang. Hindi naman basta-basta tayo maaano yan gawa nung sasampa siya sa screen. Kung may balak siya na kunin tayo, o sino man sa atin. Nakakatakot lang dyan, baka may baril. Nagtatin tayo. Pero huwag ka mag-alala kung baril lang yan. Hindi tayo basta-basta maano yan. Kumarga ako. Kung kumarga na akong ganyan, umandar ng konti yung kotse. Parang umobet. Siguro parang nainip yung kotse, nabagalan sa amin. Eh siyempre, karugtong nun, petro na, di ba? Petro. Maliwanag na dyan, tsaka may mga... May security guard pati dyan. Tsaka may mga kumakarga ng gasolina. Hindi na una ng ganyan. Dumiretso na yung kotse. Akala ko, safe na kami ni mama mo. Yung pala, paglagpas ng petron, di ba kasunod doon, Mercury? Oo. Maliwanag pa rin dyan. Nandun sa may Harvard. Nakatigil sa may Harvard yung kotse. Kaya nung nakita kong gano'n, sabi ko kay mama mo, parang tayo yata ang target dito ah. Ay, yung Harvard, wala nang tao masyado dyan. Wala doon, mahaba-haba pa yun. Yung Honda kasi nun eh. Tsaka yung Caltex. Sabi ko kay mama mo, balik tayo. Bumalik kami. Tumambay kami doon sa may Mercury. Kasi tinitingnan ko yung kotse. Siguro nainip. Umalis, mandar. Nakita kong umandar. Sabi ko, tara. Lakad na naman kami. Kaya ang kasunod noon, papuntang Legasing ganyan, padilim na naman sa may lugar na yan dyan eh. Yung Agutaya, paglampas nung 7-Eleven doon. At ang inaalala ko, baka papasok na kami nung ano, Palayan Lams. Papunta sa may palayan. Yung delikado pa ako doon. Kaya ang ginawa ko, kaya natatamad na si mama mo umalis. Dati umalis kami dito mga 4:45, ganyan, mula alas 5. Mula nun, ayaw na niyang umalis kami ng ganun kasi medyo madilim pa yun. Ginawa namin, palaylo-laylo kami ng lakad, laylo-laylo. Sabi ko, magpahuli ka lang, kaya mo mauna ako para mapapansin ko kagad kung nasaan yung kotse. Pagdating doon sa Michelle, di ba, legacy ito sa Michelle na rin eh, gasolinahan ulit eh. Maliwanag na naman doon. Tinitignan ko, may mga nakaparadang kotse, pero tinitignan ko yung kotse. Kilala ko na mumukha ko yung kotse. Wala rito. Tapos, pagpasok namin ng ganyan papuntang yung Alayan, binati ako nung dati kong classmate na nagka-tricycle boy. Kinawayan ko lang din. Mabuti ka mo, hindi kami tumuloy ni mama mo. Nakita ko yung kotse. Mula doon sa may kanto, nung nililiko ang ganyan. Eskwela. Sa may eskwela. Di ba may bakanting lote dito yung parang garayan ng mga taxi? Oo. Wala pa nun yung gasolinahan dito sa yung... Oo. Wala pa nun yan eh. Bakante pa rin yan eh. Nandiyan sa media, nakaparada sa gilid. Nung nakita ko ganun, doon nakaparada, siguro tagang kami ang inaabangan eh. Baka lagi na kami nakikita nung pag sumasambay. Doon kami dumadaan eh. Nakita ko, buti hindi kami tumuloy ng bakal eh. Nakita ko nung doon sa Loki Jojo, dito tayo sa may eskwela. Bakit? Yung kotse rin eh. Dito kami sa may eskwela. Dito kami naman. Tapos, di ba ito yung eskwelahan? Dito,
maluwag yan. Mm. Dito sa may bandang side ng eskwelahan, one side parking, may mga nakaparada mga kotse-kotse dyan eh. Mm. Diyan kami para kung sakaling bumalik yung kotse. Makikita nyo kagad makatago kayo. Ano kami agad. Kaya lang nakakatakot lang doon sa may side ng eskwelahan kasi madilim doon eh. Madilim. Buti naman, hanggang sa nakarating na kami sa may dulo nung ano yan. Eh doon, matao na ron eh. Sabi ko, dito tayo rito. Matao na rito. Nagtaka talaga ako sa kotse. Pagtawid namin ng video. Mm. Yung kotse, pag ganun din, pag ganun yung kotse. Di pinalagpas namin yung kotse, tawid kami ng ganyan. Hindi naman siya agad gumanon. Siguro, ang naisip ko kasi kaya hindi siya siguro dumiretso, diba? Siyempre, umiiwas yung mga padating eh. Pagpasok namin doon sa may screen, tsaka siya gumanon. Na may bike. Parang binubuntutan lang kami. Hindi naman ako natakot kasi kung may balak silang gawin, Sasampa sa screen. Sa screen yun eh. sasampa sa screen yun. Ngayon, ang inano ko lang kung may baril, tating kami. Kaya ang ginawa ko, pumarga ako nun. Para kung may balak na silang manraptat. Kasi ganyan yung getaway car. Minsan, nang naraptat yan eh. Parang trip. Trip lang ka. Alam mo mga ganito sa may palayon lang, kung putang na. Putang na ko siya. Pero kung sinabi ko na doon sa kakilala kong eskwela ko na nagtatransfer, pre, hindi mo nga kami. Kaya lang, alam ko naman niya ako pababayaran yun, pero naiya naman ako eh. Minsan nga, inalok na ako nun. Ay na, sige, pre. Gabang kami ng pasayarong ka dyan. Malapit lang naman eh. Kaya mula nun, hindi na kami, daw kung umalis kami minsan dito, mga 5:30 na, ganyan. Medyo maliwaliwanag na yung paglabas mo eh. Diba gaya nyo, umalis kami dito, mga 4:45, ganyan. 4:30. Nangyari din sa amin yan ni EJ pa doon sa Dubai. Kasi, yung bahay ni mama ni EJ, tsaka yung tinutuluyan namin, medyo may kalapit, parang dito pitugo lang. Parang masilang, ganyan. Pero yung dadaanan mo, loob-looban siya. Pagbaba naman ng building, nakaparada na yung Infinix doon na kotse. Lalakad kami. Ganon din, bumunta sa amin. Napansin ko kagad, hindi napansin ni EJ. Tapos lumigo kami, pumasok kami doon sa may isang building na may garahe. Yung labas sa kabila. Pumasok kami doon. Paglabas namin doon, maya nasa likod na naman namin. Dahan-dahan din talaga.